The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Good morning mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmek, kasaganaan para sa bayan. Muli nagbabalik ang programang naglalayong magbigay liwanag sa kahalagahan ng gender and development sa ating komunidad. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Ako po si Noel, ang inyong alagad mula sa Applied Communication Division. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan, ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya samahan nyo kami sa isang makabuluhang talakayan na magbibigay inspirasyon at kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Mula sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagad Team. At kami po ang inyong makakasama sa mga oras na ito live on air via 90.1 FM and online via our Facebook page. Ito po ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. Mula sa aming programa ay nais po namin ipabatid ang mainit na pagbati sa buong Filmek community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Junicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension, Support, and Training Services, Sir Elijah Davalos. At gayon din po ang mga miyembro ng GAD Executive Committee at higit sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group mula po sa iba't ibang division sa Filmek. Sa pangunguna po yan ng ating GAD Focal Person and Radyo Agri's Station Manager, Ma'am Bess G. Magararo. Pagbati rin sa iba pang mga ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development gaya na Philippine Commission on Women, our fellow advocates, at sa mga nakasubaybay sa ating programa ngayong umaga. At muli nga rin po nagbabalik ang ating segment na Wanna Spotlight dito po sa ating program. At sa segment po na ito, binibigyan pugay po natin yung mga kababaihan na patuloy na nagiging inspirasyon sa kanilang larangan dahil bawat wana ay may kwento. Kwento ng sipag, kwento ng tapang at malasakit sa kapwa. At ngayon nga pong buwan ng March ay dalawang mahalagang bagay ang ating ginugunita, no, Alagad Team. At ito po yung Fire Prevention Month and also yung Fire Prevention Month na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-iingat at paghahanda laban sa sunog. At of course, yung National Women's Month na nagbibigay pugay sa lakas, kakayahan at mahalagang ambag ng kababaihan sa lipunan. At sa ating talakayan ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nagiging mahalagang katuwang ang mga kababaihan sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kaligtasan sa sunog at sa pagpapatibay ng kahandaan ng ating mga komunidad. So, yan nga po, upang higit na maunawaan natin yung paksang ito, kasama natin ngayon ng isang espesyal na panauhin na magbibigay ng kanyang kaalaman at karanasan sa larangan ng fire safety at sa papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng kaligtasan. So, kasama po natin today si Fire Officer 2, Ira Micaela Arrigos mula sa Science City of Muñoz, Bureau of Fire Protection. So, magandang araw po sa inyo, ma'am. Nagpapasalamat po kami on behalf ng staff ng Filmek, ng Radyo CLSU, ng GAD office po sa inyong pagbibigay ng oras sa amin para mapanayam po namin kayo ngayon dito sa aming programa ngayong umaga. No? So, Ma'am Ira, baka po may gusto po kayong batiin, yung inyo po pamilya, katrabaho, kaibigan, and yung atin din po mga viewers na nakatutok sa atin ngayon. So, good morning po sa inyo mga ka-agri. Nagpapasalamat po ang Bureau of Fire Protection Science City of Muñoz sa pag-imbita po sa amin dito sa inyong programa para po makapag-share ng mga tips and fire safety para sa mga tagapakinig ay konting matuto naman sila ng konti para So, sinashout out ko po syempre ang aming BFP Chief na si Fire Director Jesus P. Fernandez Sir, Acting Regional Director, Fire Senior Superintendent Santos Sigawang na Sir,
ang aming Provincial Fire Marshal, si Fire Superintendent Roberto C. Miranda, sir, at lalong-lalo na ang aming Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Arnulfo A. Paul, sir. At salamat din po sa PhilMec Director na si Dr. Dionisio G. Alvinia, sir. At binabati ko rin po ang aming mga katrabaho, ang aking mga katrabaho sa Science City of Muñoz Fire Station, lalo na yung mga kaship ko at ang Team Pretty. Ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Ira. At mula rin po sa aming programa, nais din po namin ipaabot ang aming pasasalamat sa Bureau of Fire Protection, Science City of Muñoz Fire Station, na pinangungunahan po ng kanilang Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector, Sir Arnulfo A. Paul, sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon na kayo po ay makapanayan po namin kayo sa Wanna Know program namin, and sa patuloy po na suporta na binibigayin po ng inyong opisina po dito po sa aming istasyon, Radyo Agri. So, ayan po mama. Nadadako na po tayo sa ating panimulang kwentuhan ngayong umaga. So, una po naming tanong. So, maaari niyo po ba ipakilala yung inyong sarili, no? At yung inyo pong ginagampan ng papel or karanasan din po sa field po ng fire safety. Okay, so good morning po ulit sa inyong lahat. Ako po si Fire Officer 2 Ira Micaela R. Rigos, isang resident po sa Science City of Muñoz. So, ngayon po, ako po ay isang miyembro dito sa Science City of Muñoz Fire Station at ang aking designation ay radio operator. Ano po ba ang radio operator? Ito po ako po yung tumatanggap ng mga emergency calls at ako yung nagre-relay ng mga mahalagang impormasyon sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga responding firefighters natin para mas mapabilis at maging maayos ang kanilang pagresponde pagdating sa sunog. Mga ilang taon na po kayo, ma'am, sa service po? Year 2019 na pasok ako, so mga almost magsi-7. Ako 7 years po. So, yun ma'am, paano po kayo nahikayat no na syempre maging bahagi po ng fire safety team or disaster preparedness po, no? Kasi alam naman po natin yung pagiging bumbero, yung dati pong naiisip talaga dyan is karamihan po lalaki. So, bilang babae po, yun po, bakit po natin na pili? Tsaka since nakikita nga rin po natin na male-dominated field po itong sa fire prevention and safety po, ma'am. So, nahikayat akong maging BFP dahil, syempre, gusto mong makatulong sa komunidad eh. So, hindi pinipili ang pagiging babae or lalaki sa pagtulong sa mga tao, di ba? So, yun ang gusto ko, yung tumulong talaga. So, hindi lamang, di ba, sa pag-apula ng sunog ang trabaho ng mga bombero. Lingid sa inyong kaalaman, na ang bombero ay hindi lang sa pangpatay ng sunog. Kasama na rin dito ang fire safety education, prevention, at disaster preparedness na napakahalaga para maiwasan ang gantong sakuna. Opo. Yun nga po din ma'am, kaakibat nga po nun sa inyong trabaho, paano nyo po pinaghahandaan yung halimbawa pagdating po sa physical din and mental, yung syempre yung mga hamon ma'am, kasi alam naman natin na challenging talaga yan ma'am, and then kailangan always prepared ka to respond kasi nga hindi naman natin alam kung kailan magkakaroon ng sakuna. Tama yan. So, sa physical na paghahanda namin, hindi lang kami nag-i-stay sa opisina. So, may regular kaming exercise. So, paghapon, nag-jogging kami, nag-exercise kami sa around sa aming area. Opo. Diyan sa LGU compound. So, tuwing hapon, nag-exercise kami para mas mapanatili yung aming lakas, lalo na especially yung mga lalaki, di ba? So, meron kaming regular exercises para maging malakas ang aming katawan at syempre, disiplina sa kalusugan at kailangan din ng may sapat na pahinga. Kasi, sabi nyo nga, alam naman natin na hindi namin alam kung kailan re-responde ang mga bumbero pagdating sa sunog. At syempre, sa mental naman, merong pinuprovide ng mga programa ang Bureau of Fire Protection para sa aming mga bumbero, para sa mental readiness namin pagdating sa trabaho. So, hindi nila kami pinapabayaan. Opo.
Ayan. Medyo ano lang po ma'am, no? Konting trivia lang po, no, about Fire Prevention Month. Although na bahagi naman na po ito ni Sir Ulysses Uy sa kanila pong special episode. So sa mga karadyo agri po natin na gusto pong matuto or gustong malaman yung mga basic po na knowledge about kung paano maiwasan yung sunog, no, sa yun nga po sa fire prevention and safety, pwede nyo pong balikan po yung interview po or yung special episode po ng Radyo Agri with Sir Ulysses Uy from ano din po siya, from Bureau of Fire Protection. So doon po binahagi niya po yung mga tips po kung paano nga po mabilis po or mabisa na maapula yung sunog before po kumbaga parang ano, no, first aid. Ganun, kung paano ba sa atin, no, sa ating mga tahanan, paano ba natin mapapanganahan na sa atin mismo is makayanan natin, no, na maapula yung sunog if na ano man, no, na hindi naman natin sana gusto mangyari, pero ayun naman. Pero yun nga po, parang hindi naman din natin inaasahan yung mga aksidente. So bilang at least meron po tayong basic knowledge about this. So yun, parang kaunting trivia lang po kung bakit nga ba fire prevention and safety ang ating talakayan ngayong umaga. Gaya nga rin po ng nabanggit kanina, ipinagdiriwang natin ang ngayong March ang Fire Prevention Month sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Proclamation number 115A ng 1966. So layunin nitong palakasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa pag-iwas sa sunog dahil yung March nga po, no, yung pinakamainit na buwan kung kailan tumataas po yung insidente ng mga sunog. So yun po yung background kung bakit nga ba fire prevention and safety yung naging topic natin ngayong araw, and kung bakit nga rin ba si Ma'am Ira yung ating guest, since nabanggit nga rin kanina na sinaselebrate din natin ngayong March yung National Women's Month. So parang gusto natin ipakita, no, na yung mga kababaihan na kagaya ni Ma'am Ira is isang magandang ehemplo and inspirasyon para sa buwan na ito. And yun din sa pagdiriwang po ng Fire Prevention Month. Yan nga po. So dahil din po ngayong buwan ay National Women's Month, yun nga nabanggit ni Alagad Noel na si Ma'am ay mahalagang ehemplo at inspirasyon para din po sa ating mga batang babae dyan na nangangarap din po maging part ng BFP. No? So, balik na po tayo sa ating tanungan. So, bilang isang babae po, ma'am, so ano po yung naging inspirasyon nyo or sino? Baka po meron kayong mga naging role model po, ano, sa paglilingkod nyo po sa larangan po na ito. Bukod po, ma'am, sa nabanggit nyo kanina na inspirasyon nyo na gusto nyo makatulong, baka meron pong tao or iba pa pong bagay na nag-udyok sa inyo na maging kung nasan man po kayo ngayon. So, una talaga, ang nag-udyok sa akin na maging fire ay ang aking ang aking daddy na, anak, mag-fire ka. Maganda ang fire at hindi lang pang babae, hindi lang pang lalaki. Maganda rin sa babae ang maging bumbero. So, talagang nag-apply ako as a teacher, as a BFP. So, dito talaga ako na pasok. So, parang dinestin ni Lord na dito talaga ako. So, nagpapasalamat ako talaga sa aking dad dahil alam niya na kung saan ako mas parang bagay. Ganyan. Tsaka, inspiration ko rin syempre yung mga tao na paano ko makakapag-share sa kanila ng knowledge about the fire safety at about the preparedness, 'di ba? At kung paano talaga makaiwas sa sunog. So, nais kong ipakita sa mga tao na ang mga kababaihan ay may kakayahan din na mag-share ng knowledge about the fire safety, at malaki ang aming papel at napakahalaga ng mga kababaihan pagdating sa gantong mga trabaho. So, hindi lang talaga pang lalaki ang pagiging bumbero. So, napaka din ng mga trainings ng BFP. Ano lang sila fair lahat, equal lahat ng kung ano yung training ng lalaki, training ng babae. Walang tawag dito yung exception. Lahat may gender equality, Yeah, and fair tama talaga yun. yung treatment
parang hindi po parang wala po yung kasarian talaga. Oo, na talaga. tinitingnan. Lalo na nito, last month, may kami, kakatapos ng aming NC3 na training for the straight truck driving, yung fire truck, and yung ambulance driving namin. So, kasi mas dominant na, marami na ding babaeng bumbero sa amin, sa linya namin. So, tinitrain din ang mga kababaihan mag-drive ng fire truck, ng ambulance, para kung anong kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Opo. So parang may sense of leadership yung ni ma'am. And parang siya very related sa theme ng National Women's Month, which is yung Lead Like the Babaylands Filipinas. So parang before kasi 'di ba parang yung mga kababaihan talaga yung Katuwang din ng mga kalalakihan sa pag-lead, ma'am, ng ating mga yung dato noong unang panahon. So, yun, ma'am, nakakatawa din na syempre yung nag-joke pala sa'yo is yung iyong dad. Kasi nga po alam naman natin yung mga perception natin sa pagdating sa usaping gender ay sa pamilya po nagsisimula. So, ibig sabihin open yung family ni mama sa mga ganitong walang gender roles na. Opo. Yung may ask po pala, Ma'am Ira, meron po ba kayong mga kapatid po na lalaki? Meron. Actually, 5 kami. Yung kuya ko, PNP naman siya. Diyan din siya sa Muñoz. So, yung lahat po kayo, ma'am, nasa frontline service po? Hindi, dalawa lang kami. Dalawa lang po kayo. So, parang si father niyo po, ma'am, is naglingkod, nasa service din po ba siya before? So, wala po siya. And yung iba niyo pong siblings, ma'am? Iba yung work. Pero din po, ma'am, sa government din po ba? Or Private. Private po. So, dalawa lang po kayo na. Pero sa inyo pong dalawa, ma'am, wala naman pong naging parang favoritism po, ganun. Wala naman. Na parang more on favoritism because of gender na parang since kayo po yung babae, parang kayo po yung for example, pinag-alaga po ng mga mas younger nyo pong siblings, ganun, wala naman po. Wala, lang kami. Pwede ang aming mga trabaho magkakapatid. So, ang rin po kasi namin dito po sa program namin is yung ina-advocate din po namin yung sa part po ng family. Yung since sa family nga po, like nabanggit po ni Alagatin, na sa family po talaga nag-i-start yung mga ganun pong perception and yung turo na pantay-pantay po talaga lahat dapat yung trato regardless of gender. So, yan na. Si Ma'am Ira po yung ating patunay na yung mga kababaihan, hindi lang tayo passive recipient ng mga benepisyo ng gobyerno, kundi parte din tayo sa pagpapatupad ng ano man yung kailangan para sa ating community. So, next naman po, Ma'am, ano po yung inyong mga hamon na naranasan bilang isang babae sa larangan po ng fire safety or emergency response? I-add ko na lang din po, ma'am. Since na-mention nga po natin kanila na since sa bahay niyo po wala pong nangyaring gender inequality, paano naman po pagdating po sa larangan ng fire safety and emergency response? Meron po ba kayong mga experience po na hindi po, mga gano'n, na parang nakaranas po kayo ng gender inequality, gano'n po? Sa amin, actually wala naman. Kasi, yun nga, kung ano yung trabaho din namin. Isa training nila, isa training din namin. Yung gupit nila, gupit din namin nung panong training namin, di ba? So, ang siguro, very light lang naman na hamon yung physical na demands ng trabaho. So, di ba, alam nyo naman na ang aming trabaho ay mas kailangan talaga ng lakas, tibay at kahandaan, lalo na kapag merong fire emergency. So, minsan kailangan naming makisabay sa mga kalalakihan, yung mga kasamahan naming lalaki, kasi aminin man natin na ang mga lalaki talaga mas malakas. Tama. Mas malakas talaga sila kaysa sa mga babae. Yung minsan pag may responde, tutulungan mong yung host para mas mapadali trabaho. Siyempre, minsan tutulungan ka nila mas tutulungan ka din nila, no? Yung parang hindi ka nila papabayaan na ikaw lang dyan, ganito. So, kami, para sa amin, kaya din naman namin. So, siguro, mas lang nila na para mas mapabilis or
siguro ayaw na din kaming mahirapan. 'Di ba? Kasi babae kami which is okay lang din naman sa amin, pero gusto din namin ipakita ang mga kababaihan, mga bomberong kababaihan na kung anong kaya nyo, kaya din namin. So, gayon pa man sa pamamagitan ng patuloy na training, ng discipline at matibay na teamwork, ay yung Bureau of Fire Protection ay tumutulong din sa amin para sa mga trainings din namin, para malampasin din namin yung mga hamon na kinakaharap namin pagdating sa fire emergency. So, pinapakita rin nito na ang kababaihan ay may kakayahan at dedikasyon na gampanan ang mahalagang papel sa larangan ng fire safety at emergency response. Next naman po, ma'am, is based naman po sa inyong experience, so paano po nakakatulong yung mga kababaihan natin sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa fire prevention? Nabanggit niyo po, ma'am, yung nagtuturo po. So, ano pa po yung ibang mga programa ng BFP, ma'am, para mag-raise ng awareness tungkol po sa fire prevention? So, alam naman po natin, 'di ba, na ang mga kababaihan ay mas madadaldal, 'di ba, kaysa sa mga lalaki. So, kami as a female firefighter, mas kami yung doon kasama din naman yung mga lalaki kasi kailangan namin talaga ng lalaki pag lalabas kami. Kami ang nangunguna na mag-share ng informations sa mga tao about sa komunidad, ganyan. So, pag merong mga programa na ibinababa ang aming ahensya, kami rin ang nangunguna. So, about sa fire safety. Tsaka, madalas, nagiging tagapagturo sa bahay, di ba, at sa komunidad. Kaya, napakalaking tulong ng mga kababaihan sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pag-iwas sa sunog. Ayun na. So, mga karadyo agri, mas kilalanin pa natin ang ating WANA Spotlight guest na si Ma'am Ira sa pagpapatuloy ng ating usapan hanggang mamaya. So, WANA Know will return after our short break. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose, nahulog nga ako alagatin. Ito po ang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong mga host. Ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagad Ting. Ayan, at kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayong mag-iwan ng komento sa aming comment section o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Philmec. Pwede rin po kayo magpadala ng message sa aming hotline sa 0962-119-7445. And kung may mga na-miss po kayo na episodes dito po sa ating programa, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Philmec. Yan po, kasama pa rin po natin ngayong umaga si Ma'am Ira Micaela R. Rigos, Fire Officer 2 mula sa Science City of Muñoz, Bureau of Fire Protection, ng ating WANA Spotlight guest, no? So, for our next question, sadako na tayo, no? So, Ma'am, meron po ba kayong mga karanasan po, na tumatak sa inyo bilang, yung tungkol po sa mga insidente, no? Sa sunog? Okay, And so, ano po ma'am yung natutunan nyo po dun? Oo. So, syempre, as a radio operator nga, 'di ba, pinakamahalagang papel 'yon pag may responde. Kasi ako yung may hawak ng communication eh. So, may pagkakataon na pag mayroong sunog, ang daming pumupunta sa aming mga tao sa istasyon. Tapos iba pa yung
tawag, sabay-sabay yung tawag sa amin, ganyan. So, syempre ako nga yung may hawak ng radyo eh. Ako yung magre-relay sa mga responding firefighters natin kung paano silang pupunta sa ganito o anong update sa sunog na ganyan. Tapos, iba pa yung pagre-report ko sa higher office namin. So, syempre, hindi nila pinapabayaan yung mga higher office sa amin, kami, na asa baba, kami lang, yung ganun. So, naka-update din sila. So, iba yung tawag dito, yung bigat na yung tao pupunta sa amin. Iba yung report ko sa higher office, iba yung report ko sa happy namin, sa mga kasamahan namin, ganyan. So, parang kailangan lang talaga ng presence of mind at yung tamang pagko-communicate talaga sa mga tao. Ganyan. So, yun yung na-experience ko na sunod-sunod yung tawag, iba ba yung punta ng tao sa stasyon. Ganun. And pagdating naman po ma'am sa personal nyo po na buhay, no, paano nyo naman po binabalanse yung tungkol nyo po sa fire safety, sa inyo pong trabaho, and yung responsibility nyo po sa inyong family, since kayo po ay meron pong anak po no, na babae, ma'am? Okay, so syempre, ako, isa akong nanay at meron akong maliit na anak, 2 years old pa lang siya. Tapos yung asawa ko, working din. So, iniiwanan ko lang yung anak ko dun sa lola niya, ganyan. So, ako naman nag-duty. Parang, ini-explain ko na bata pa lang yung anak ko na mommy needs to work. Pag walang work si mommy, no money, how can I buy you toys, ganyan. How can we go to Kitsuna? So, 2 years old, naintindihan niya na ang mommy niya ay needs mag-work. Tsaka yung daddy din niya. So, ano lang, talaga, communication lang sa pamilya at sa suporta ng pamilya ko. At syempre, time management, di ba? Pag off, ganyan, pag duty. So, malaki ang naitutulong ng kanilang understanding sa aking trabaho. Kaya nagagawa kong balansin talaga yung responsibilidad ko as a nanay as a nanay at sa aking trabaho. Additional lang po, ma'am, si husband niyo po is nasa service din po ba? Hindi, andyan siya sa LGU naman, dyan sa Muñoz din. May time po ba, ma'am, na parang nagsabi po siya sa inyo na parang hindi na po kayo magtrabaho, ganun? Or mas naiintindihan niyo po ba yung kasi di ba ma'am, ang bigat po nung trabaho niyo as fire officer, and since mataas po yung panganib ba? Ganun po. Hindi naman po siya masyadong nag-aalala sa inyo, ganun po. To the point na parang sinabihan niya po kayo na hindi na kayo magtrabaho, ganun, or magstay na lang po sa bahay. Parang yun po kasi yung gusto din natin na alisin, no, sa mga household, na yung mga kababaihan daw po kasi is dapat nasa bahay lang, ganyan. So parang yun yung thinking po na yun yung gusto nating alisin. Okay. Especially po no, pag yung both husband and wife or is nagtatrabaho po, no. So ayun nga po, lalo na pag meron silang anak, is paano yung setup po ba sa household, ganun po. Okay. So sa amin naman mag-asawa, napag-usapan naman namin yan na kailangan, minsan tinatanong niya, gusto mo pa bang ituloy yan, ganyan. So ako naman, ayoko lang magstay sa bahay. So sayang naman yung pinag-aralan ko, di ba? Kung i-stack ko lang sa bahay namin. Siyempre, gusto ko naman din na maalagaan yung pamilya ko. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga na ang kababaihan ay may sariling pera. Ganyan. Kasi, paano na lang kung yung asawa mo ay may pangangailangan ding pinansyal? Siyempre, kailangan ko din ng para sa akin, sa pamilya namin, na minsan nasi-short, so ganun, kailangan mo talaga na pares kayong magtrabaho. So, sa amin mag-asawa, hindi wala naman po. Wag ka nang magtrabaho, diyan ka na lang. Hindi, kasi ako mismo ang din. Ayoko, sasabihin ko, kailangan mo magtrabaho, ganyan. Tsaka yun din po, ma'am, no, parang pinaka-thinking na since gusto nyo rin po na mabigyan po ng syempre na magandang future yung anak niyo po. Sa ganun po, ma'am, meron po ba kayong naiisip, no? Since 2 years old pa lang po yung anak niyo po, meron po ba kayong naiisip na ngayon na parang gustong field para sa kanya? Or gusto niyo rin po ba na paglaki niya po is nasa service din po, ganyan? Sa ngayon,
Hindi ko pa masabi kasi lahat ng pangailangan ng anak ko, pinaprovide talaga namin mag-asawa hanggat sa aming makakaya. So, kami, support lang. Kung anong gusto niya, susuportahan lang namin siya katulad ng ginagawa namin sa kanya ngayon. Ayan. Saka man parang yung naging experience nyo sa dad nyo, na talagang sumuport lang dito Oo, sa kung ano yung... oo. So parang nakuha mo yun. Oo, And na-transfer mo din sa iyo. Kung ano yung ano sa akin ng mga magulang ko na pagpapalaki, gusto ko ganun din sa anak ko. So, next question naman po tayo, ma'am. Para po sa mga karadyo natin ngayon, na mga kababaihan na nais nga pong pumasok sa service, sa BFP, ma'am. So, ano po yung parang mensahe nyo? Ma-advise as nandito po kayo sa aming programa at kayo po ay isang fire officer. Okay, so ang mensahe ko lang po sa ibang kababaihan na nag-a-apply or gustong makibahagi or makisama dito sa aming ahensya or kung police, ganyan. Try lang ng try, di ba? So, kung anong kaya ng lalaki, kaya din nating mga babae. At wag kayong matakot na, uy, baka mahirapan ako, ganyan. So, hindi. So, kailangan lang din natin ng, syempre, kung gusto mo kapasok talaga, magdasal ka. Kung para ba sa'yo talaga to. Kung para dito ka ba talaga. So, i-ask mo muna si Lord kung dito ka talaga sa uniform personnel. So, kailangan po talaga, aside from pagiging mentally prepared, kailangan talaga, physically prepared ka. Tama. Kasi itong mga ganitong trabaho, it requires physical, talaga, Medyo malaki yung requirement din. Kaya gaya nabanggit nga ni Mama, talaga. Sa mga lalaki, syempre, innate na yan. Talaga malakas sila physically. Then si babae, extra effort, palaging may ganun sa mga bagay na. Pero nakakatawa din malaman sa ating BFP na male-dominated, eto kalama sa station nila, sa grupo nila. Marami din mga kababaihan. So, doon natin makikita yung changes sa panahon. Kasi nga dati, syempre, siguro baka dahil dati mas dominated na mas maraming mga lalaki nagsisipagtapos kasi nga sila lang yung pinag-aaral ng magulang. Kasi nga, thinking is, yung babae, sige, mag-aasawa lang naman yan. Yung mga bahay, ganun, di ba po? So, nakakatawa yung pagbabago sa ating panahon. Kasi nakikita natin na unti-unti na natin ding naiaangat yung estado ng kababaihan sa ating lipunan. And yun, nabanggit nyo rin po kanina, ma'am, na marami nga rin po kayong mga kasamang kababaihan sa inyo pong istasyon. Baka pwede rin po na since naman po, open naman po lagi yung Radyo Agri and yung amin pong welcome na welcome po yung mga kasama nyo po. Kaya kung meron po kayong gustong i-nominate po na next po na pwede po namin may interview dito, pwede po, ma'am. So, ayun po, gusto rin po namin palang batiin po si Sir Ulysses Oy po na nanonood po sa atin ngayon. So, shout out po sa inyo, Sir Ulysses. And sana po makabalik po ulit kayo dito sa Radyo Agri para po sa ibang mahalagang kaalaman o impormasyon tungkol sa fire prevention and safety. And yun nga rin po, we're looking forward po na makasama po namin yung iba ninyong kasamahan na magbahagi rin po ng kanilang kwento and yung mga karanasan nyo po bilang babaeng personnel po sa larangan po ng fire prevention and safety. And sa next question naman po, ma'am, is ano po yung mga pagbabago or meron po bang mga pagbabago na inyong nakikita pagdating sa pagkilala ng papel ng kababaihan sa fire safety and disaster risk reduction? Yung parang may kulang pa po ba ganon na gusto nyo pong baguhin or ma-improve po ganon? Saan ba? What do you mean by improve? Saan? Pagdating po sa pagkilala ng kababaihan po sa fire safety and disaster risk reduction. Okay, so sa ngayon, syempre na ano nyo naman na alam nga na ang pagiging bumbero ay para sa lalaki, 'di ba? So hindi naman talaga para sa lalaki lang 'yan. So mas marami nga kaming babae na 'di ba? So ngayon napapatunayan ko ngayon na naaano na rin kami, na-acknowledge na rin kaming mga kababaihan pagdating sa aming ahensya. Bakit? Kasi 'di ba as I said kanina earlier na
ini-encourage ng aming ahensya na ang mga lady firefighters ay mag-training about sa operational straight truck driving at sa pagdodrive ng ambulansya. So, bakit nila mag-encourage ang mga kababaihan ng gano'n, 'di ba? Kung hindi nila kami parang nakikita. So, nagpapasalamat talaga kami as a lady firefighter dahil sa aming ahensya ay nakikilala na kami at kung ano yung training na lalaki, yun na din yung pinapatraining sa amin. So, salamat po dahil sa BFP dahil maraming natututong mag-drive. Lalo-lalo na yung syempre makikita ng mga tao, 'di ba? Yung mga fire truck, lalaki lang nagda-drive tapos may training pala. Sasabihin, may training pala, ang inam naman, ang galing naman ng BFP dahil yung mga kababaihan pinag-training na rin magmaneho ng fire truck, 'di ba? So hindi madalas nakikita ng tao na ang mga babae talaga ay nagmamaneho. So 'yun, pinapatraining nila, ganyan. So parang doon natin makikita alagad din, no, Ma'am Ira, na merong inclusivity. Yeah. Yun yung term, no, na pwede natin parang yung campaign nga natin ngayon, women empowerment, gender equality and women empowerment. Parang iba pa yung sa nga nalagad din, parang yung sa inclusive society. We for Gender Ayun, Equality. we for and Gender Inclusive Equality and Society. Inclusive Society. So doon natin makikita, no, na may inclusivity talaga Oo. sa Meron talaga. So yun po. Ano naman po, ma'am, yung pagdating naman po, ma'am, no, sa fire safety and prevention. Fire prevention and safety. Ano naman po yung isang fire safety practice na sa tingin niyo po ay dapat mas bigyang pansin ng bawat pamilya? Okay, so sa bawat pamilya, 'di ba? Ang isa sa pinakamahalaga na tingin ko ay dapat ma-practice yung about sa electrical wirings, yung ganyan. So, tsaka yung pagsaksak sa mga substandard na extension, Appliances. 'di ba? Sa Opo. extension. Kasi hindi, syempre, kadalasan sa atin, karamihan sa atin, hindi tayo gumagamit ng parang mamahaling extension. So, kung ano lang yung kaya natin ng budget, yun lang yung gagamitin natin. So, hindi naman talaga totally safe ang mag-overload sa extension. So, kadalasan talaga, yun ang nagkakos ng sunog. So, dapat hindi natin din hinahayaan na yung pag-charge overnight. Kung pwede, alisin natin yung pag-charge ng mga phone natin, nag-iinit, sumasabog yun. So, dapat alisin talaga natin. Dahil ito yung mga karaniwang sanhi ng sunog, lalo na sa bahay. So, guilty ako dun, ma. Oo. Kasi kagabi. Nahiwag ko naka-charge. Kaya para kinaumagahan po, ready to gamit ulit yung cellphone, di ba? Kaso ma'am, di mo nga alam kung kailan siya sasabog. So, I'll keep that in mind. Ay, din parang yung lagi din sinasabi usually sa atin ng mga nanay natin, na yung mga, yun nga, since, yung mga nakasaksak lagi na nakakonsumo ng kuryente, di ba? So, makinig tayo sa mga natin. Oo, tsaka yung minsan may experience kami sa bahay ng friend ko. Naka-iPhone siya. Tapos ang ginamit ng charger ay yung hindi para sa iPhone. Anong nangyari? Sa Android yung ginamit ng charger. So, nagluto lang siya. Bigla nang umuusok, bigla daw may sumabog. So, ayun, nasira tuloy yung kanyang cellphone. Tsaka, buti na lang maga yun. Kung hindi, Baka mas malaki yung naging pinsala. Kaya I-add ko lang din, no, yung mga ganito pong responsibility, no, sa bahay, yung mga ganitong pag-iingat, hindi lang din siya nakasalalay, no, sa isang gender. Parang, yun nga, parang meron po kasi mga gender roles. Parang, although guilty din naman ako ng sabi ko kanina na yung mga nanay usually yung nagpapaalala sa atin, no. Pero syempre, gusto rin naman nun ng mga haligi ng pamilya na maingat din yung mga other members ng family sa bahay. So, ayun, kay nanay, kay tatay, makinig tayo sa kanila lagi. Hindi lang yung, parang meron din po kasi pinipili yung mga anak, no, mga anak na kay nanay lang kung siya sino sila mas makikinig, malapit. ganyan. So, ayun po yung more on
ano natin, ano tawag doon, sa gender roles. So, yun yung mga kailangan din natin alisin na talaga sa ating Sa ating sistema, households. sa ating household, sa ating sistema, personally, di ba? So, syempre ayun. naman nga, yung pagiging, yun nga, safety, and then yung disaster preparedness, responsibility ng lahat. Ano? Kasi, di ba ma'am, karamihan naman din talaga nasunog mula sa mga bahay. Oo, tama yun. So, yun. Tama po si Alagad Noel, no? Lalo So, na yung mga bahay na maraming Wiring, ma'am, no? Oo, tsaka yung mga hindi mga jumper. Oo, yun. Tsaka yung bahay na maraming mga hindi ginagamit na damit. Yun, yung syempre hindi natin ginagamit yun, di ba? Naka-stack lang sa bahay. So, pag nag-start yung sunog sa bahay nila, mas madali mababurn yung bahay nila kasi nga maraming stock na damit. So, dapat kung Declutter din. oo, kailangan talaga mag-declutter. So, hindi kailangan na stay mo lang sa bahay. Ganun. So, sinasabi natin dito na yung responsibility sa kahit anong bagay is responsibility siya ng kahit sino. So, Oo, walang pinipili walang po ito. pinipili No? talaga. So, ayun po. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, no, aside pa po dun sa mga support na binibigay po sa inyo ng sarili niyong pamilya sa inyo, ano po kaya yung iba pa na pwede maging support? Siyempre po, yung support na hanap din natin po no, sa mga kaibigan natin. Ganun. Meron po ba kayong mga friends din po na nasa service po? Oo, ganun? marami. More on ano po din sa ano din po ma'am sa fire prevention and safety po. Naging magkakaibigan kami nung training days namin. So, mga taga San Jose lang din sila, taga Muñoz, ganyan. So, nakabuo kami ng samahan talaga ng pagkakaibigan. So, siguro isa rin po yun, no, ma'am, sa mga nakakatulong po talaga na yung support po from family, isa na yun sa pinakamahalaga or mahalaga talaga siya, no? And ayun din po, good to know din po, good to hear din po na may mga kaibigan din po kayo na talagang full support po sa inyo pong napiling larangan. And also, kahit naman sino, no, na kahit nasan ka man na field, is importante din talaga yung meron kang support sa family and friends. So, ayun po, no. Sa mga ano nyo po, ma'am, sa inyo pong community po, sa lugar nyo po, ganyan, meron din po ba kayong mga support na nare-receive po sa kanila, ganun? Sa amin, Or sa mga kapitbahay nyo po, ganun, parang nakikita nyo po ba na kampante po sila o panatag since meron pong mga kagaya nyo po sa community na pwede po nilang matakbuhan, na mahihingan po agad ng tulong? So, yun. Sa lugar namin, sa likod ng high school, taga dun kasi ko eh. May, kami doon, maraming kaming kapitbahay. So, ako, syempre, nag-iingat din ako eh. Sa pamilya ko, sa bahay namin, di ba, sa mga kagamitan. Talagang pag andun sila sa labas at tumpok si Dodo dun eh. Mga nagmamarites ang siguro. So, minamarites ko rin naman na, uy, mga mare, mga marites, ganyan. So, inaano ko sila, talagang ina-enlighten ko rin sila na pag gabi ha, huwag niyong hinahayaan na naka-charge yung mga phone nyo. Tapos, pag kailangan alisin nyo yung mga saksak, ganyan. So, tinuturuan ko rin sila talaga kasi syempre iba yung pag-iingat ko sa amin eh. So, syempre magkakadikit yung bahay doon. Isa lang pong magkaamali doon eh. Oo. Damay na po Dikit-dikit na yun, damay-damay na yun. So, ayokong mangyari yun. So, ako, hindi sila dapat makampante na porque ang kapitbahay nila ay isang bumbero, hindi na sila mag-iingat, diba? So, yun, ginagrab ko yung chance na yun, yung pagkakataon na yun, pag nagsasama-sama sila, madalas talaga, na sinasabi ko sa kanila, mayroon tumawag sa amin, mayroon na naman kaming respondi sa ganyan, anong dahilan? Kayo, mag-ingat din kayo ha, baka mamaya, sa susunod, dito naman ang may mag-report, ayokong mangyari yun ha, kaya talagang inaano ko sila na, kahit pa paano, meron din silang pag-iingat sa mga bahay-bahay nila, kasi maraming madadamay kung hindi sila Talagang yung fire prevention and safety po is a shared responsibility. So, kaya naman sa mga kapitbahay namin, nakikinig naman. Kasi, syempre, gusto ba nilang masunog? Parang meron pong doon parang inside joke na pag good yung minamarites mo, ang tawag sa'yo ay
Alam mo ba talaga, Tin? Ang sabi sa'yo ay Good Samarites. Good Good Samarites. So, ayun po. So, paano naman pag lalaki ang nagmamarites? Anong tawag doon? Tolits to, ano yun? Basta may parang ano naman yun? Parang hindi ba yun ano din? Sa Martian. Parang hindi ba yun nag-ano na meron tayong term for male tas for female? Hindi ba siya gender pair? Or, pa? Nagla-label tayo. Oh, yeah. Ano, based sa kasarian. So, siguro gawin na lang natin na Good Samarites is gender neutral. So, ayun po. So, ayun po, Ma'am Ira, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kwento and sa pagiging magandang ehemplo po at inspirasyon sa iba pang mga kababaihan. So, yun ano, marami din po ako ma'am napulo personally no, as Salamat as po, a girly Ate. pops. Ayan. So, yun nga po. So, sa ating pong talakayan ngayong araw, na ibahagi natin yung na ang mga kababaihan ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kaligtasan sa ating mga komunidad and sa larangan ng fire safety na kadalasang iniuugnay sa lakas at tapang gaya nga ng nabanggit ni Ma'am Ira kanina na ipinakita ni Ma'am Ira na ang dedikasyon, kahandaan at malasakit ay hindi nasusukat sa kasarian. So sa halip ito ay nagmumula sa puso ng isang lingkod bayan na handang tumugon sa anumang oras. So, yung mga kwento nga na tulad nito ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga kababaihan no, na nagnanais pumasok sa ganitong propesyon. Ano. Kasi kundi rin pati din sa bawat isa sa atin ano, upang maging mas responsable at mas mulat din sa kahalagahan ng fire prevention at fire safety sa ating pang-araw-araw na buhay. No. Dahil nga ngayong pinagdiriwang natin yung fire prevention month ano, at women's month, patuloy natin kinikilala na yung mga mahalagang kontribusyon ng ating mga wana nagsisilbi sa iba't ibang larangan na sa mga kababaihang patuloy na nagiging huwaran ng tapang, kakayahan at malasakit sa kapwa. So mula din po Ma'am Ira sa aming programa, taos-puso din po naming pinapasalamatan kayo po sa pagbabahagi po ng inyong karanasan, kaalaman at inspirasyon. So naway magsilbing paalala mga karadyo agri na ang kwento ni Ma'am Ira na sa bawat hamon at panganib na kinakaharap ng ating komunidad, may mga kababaihang handang tumayo, kumilos at maglingkod para sa kaligtasan ng lahat. At nais rin po naming ipahatid ang aming pasasalamat sa lahat po ng sa lahat sa Science City of Muñoz Fire Station, sa inyo pong mga kasama Ma'am Ira, sa inyo pong sipag at dedikasyon sa inyong trabaho at sa inyo pong acting City Fire Marshal, si Fire Senior Inspector Sir Arnulfo A. Paul. Maraming salamat sir at sana po ay hindi po ito ang huli na makasama po namin kayo rito sa aming istasyon. Gaya nga po ng nasabi namin, open naman po ang aming istasyon, ang aming programa. Kung meron po kayong may mga gusto po kayong i-recommend na iba pa pong kababaihan na may mga kahangahangang kwento, ma'am, pwede nyo pong i-contact po kami ulit dito po sa amin sa Wanna Know. So, kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaaring mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. Kayo po, Ma'am Ira, baka may mga gusto pa po kayong batiin na hindi nyo po nabati kanina. Okay, so yan, binabati ko yung asawa ko, Jonas Rigo, sa inyo. Nanonood daw siya ngayon. Tsaka syempre, ang aking mga kasamahan, nanonood din sila Mochi, sila Sir Dax, sila Sir Yuli, sila syempre, yung lalo na ang aming hepe. Salamat po sa inyong suporta sa pag-ano sa amin dito. At ganoon din po sa aking mga kaibigan. Ayan, pinashoutout ko kayong lahat. Ayan. And ayan po, mga salamat po muli Ma'am Ira. And for more gender and development updates mga Karadyo Agri, you can visit our official website gad.filmec.gov.ph. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Sa bawat pag-unawa sa issue ng gender, isang hakbang tayo palapit sa mas makatarungang lipunan. Dahil ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehiyo, ito ay karapatan ng bawat isa. So patuloy tayong maging boses ng respeto at tunay na pag-unlad para sa lahat. Muli kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power.